disciples dito sa Tiberias or Sea of Galilee. Nanaga. Mga to, this is from emptiness to abundantness. Number one, the return to the old life. The return to the old life. Ikaw pa sa verse 1, verse 2, their word, na kento, ang ulong ng mga disciples na kauban ni Peter, abot ka asa ka ang uban. Kung unong sila diri kabok ang mga disciples. Third time, unong sila nga na-meet ni Jesus Christ dito sa Sea of Tiberias. In verse 3, Simon Peter said unto them, so unong sila, sabot-sabot sila na sila na yung si leader man siya, si Peter man ang leader sa mga disciples, ito ang leader. Hindi mo Simon Peter said unto them, I go a-fishing sa managat ko. So siyempre, nakadumot ang mga kaubanan niya, kay si Peter, kay bukal pagkinin siya, siyempre leader siya. Di mo ba nakuban, they say unto him, we also go with thee. They went forth and entered into a ship immediately. Sakay din sila. Di sakay din sila sa ilahang sakayan. Kaya ni Peter ka, managat ko. Di ko panubat, uban din. Number one, the return to the old life. Sa third, tara na to, pagkabanhon ni Jesus Christ is mo ba ito ang fulfillment, kadaugan sa mga o katumanan sa mga gisulti ni Jesus Christ nga mabanhaw siya. Pero kung tanaw niyo katulo palabig sila ka beses nga nag-meet siya mga disciples. Usa kay problema. Unya, lahi-lahi ang mga lugar. Labi diri na sila sa nanagan sila. Kung tanaw niyo si Peter dili sa excited nga Jesus Christ na banhaw. Kung tanaw niyo dili siya imo pa kanang wala siya kabalo kung sa buhaton niya kung nabanhaw si Christ. Mao ni nga time nga ikaw papalpak ni Peter, sukad katong limod na si Christ katulo, di ba? Dinay na si Christ. Di balik na po siya sa imo pa. Kung baka naagi ba, naagi kuan si Peter sa iyang sa iyang pagka-apostol, sa iyang pagka-Kristohanon pa. Napit siya something ba? Kaya nung gidinay, di balik mo sa akin. He went back to the familiar work after denying Christ. Is familiar, kasi familiar na yung trabaho. Iyang pagka-vision, iyang pagka-managa. Kung ito damdamon, ngayon sa book of Matthew chapter 4 verse 19, ngayon si Christ, follow me and I will make you fishers of men. In Luke chapter 5 verse 10, sa chapter 5, katong gyapon ni papanagat gihapon, ngayon si Jesus Christ kang Peter, sukad karon, dili na mo managat og isda. Managat na mo tao. Subot pasabot nga si Peter kanang kani nga time di balik siya sa akin. Amen? Di balik siya sa akin. Looking back disqualifies us for kingdom work. Ang atong pagbalik sa agi o ang atong paglini sa atong kaniadto kagahapon is mao na siya ang makapa-disqualify sa atong pagbuhat sa buluhaton sa Dios sa iyang kingdom. Ano ito makapa-disqualify na ito? Kani nga sa Bible, no man put, Jesus said, Luke 6:92, 9:62. And Jesus said unto them, no man having put his hand to the plow. Sa walay tao na nagdaro siya, and looking back is fit for the kingdom of God. Kaya na ito papangalaga sa Diyos, sama ni siya sa pagdaro na ito. Pagdaro sa umahan. Kaya kung sa katao, kung about the cross, but keep looking back, makes crooked lines. Maligsan niya ang mga kusana grapes mo nito. So kung magdaro sila, kung naadya ang mga grapes sila, maigog yun sa daron. Ma-release ang line, deny, madamage, or something na dili gid maayo mahitabo kung maglingi-lingi ako sa magdadaro. The field becomes ruined. Maguba ang field. Church, kung maglingi-lingi po ta sa kaniadto, kunya ang buhat sa mga kaniadto na to, dili gid mahimong straight ang atong pagpangalagan sa Dios. Dili gid sa straight. Daghay mga butang nga maligsan, daghay mga butang nga masacrifice, daghay mga butang nga supposed to be nga mao ni naa kadiha, pero wala. Why? Because
na ay lain ng kabisihan sa kalibutan. Why was simply looking back disqualify someone? Number one, Jesus is warning against half-hearted following. Nangangalit matupit sa kingdom of God. Nag-warning si Christ, a farmer hopeless, kasama sa farmer, na kung magdaro siya, dili mo istit iyang dalan. And then, dili mo istit iyang agi, and then naay madamis, kung dili sa katuan dili, sa farming dili. Magdaro kag maisan, pag magtudlin ka, pag maglingi-lingi ka, maligsan din apil ang mga mais. Ikaw pa sa Bible, Jesus saying, you cannot follow Him with divided heart. If you stay attached with the world, your walk with Him never be straight. Kung tiyan na ito, naragihapon nakatamang naragihapon sa kalibutan. Ikaw pa sa Matthew chapter 6:24, no man can serve two masters. For either they will hate the one and love the other. Pilipino ta mga lalag, mga kagalon. Kaya may tabo niya, ang isa atong kasilagan, ang isa atong higugmaon. Just like Lot's wife who turned into Sodom. Asawa nila, isa sa symbol na sa paglingi. Looking back means craving the sin God freed you from. Ang paglingi na to sa kalibutan is mao ang craving na to sa pagbuhat o sala na iluwas na sa Ginoo gikan din. Ikaw ba no man that war? Ikaw pa sa 2 Timothy chapter 2 verse 4, no man that warreth entangled himself with the appearance of this life. Walay tao nga ni-appear sa gira. Ikaw pa sa Matthew 6:34, no man can serve two masters. Sa 2 Timothy chapter 2 verse 4, no man that war, walay tao nga mo-appear sa gira. O niya, nahiko pa siya, nalambot pa siya, na-entangle pa siya sa appeal of this life. Dili siya makapahimuot sa tao nga nag-hire niya para mahimo sang sundalo. Being a soldier is dili man na atong ikaw pa kung makuha guys, kuha na siya, privilege na siya kung soldier ka kay naagi qualification. So nga daw mga Kristohanon is pasalamat na kanitagaan sa Diyos of privilege para mahimo tong soldiers of Christ. Pero dili makalimaon ni atong gira sa kinabuhi. Kung naintanggol pa ta. Kung naapay nakagapos na to. Trabaho, eskwela, there's nothing wrong with eskwela o trabaho. Pero kung duman, dahil kita magapos din na. Kapit natin eskwela. Basta niya sa pagka-crowded na sa atong huna-huna sa pag-eskwela. Is malimtan nimo ang pangalangin sa Diyos, malimtan nimo ang Bible reading nimo, malimtan nimo ang imong pag-ampo. May tanggol ka. Disqualification na siya. Ito nga ito. Ano magkinabuhi ka ba? Himot ang qualify sa Diyos. Ano magkinabuhi ka ba? Qualify. Ngunit gusto sa Diyos sa ato kinabuhi. Remember Lot's wife. Lot's wife is a symbol of disobedience. It's a symbol of disobedience and longing sa iyang old life. Ang disobedience man. Naman ang anghel na nag-rescue sila sa Sodom. Ayaw paglingi-lingi. Tanaw sa mountain. Toto ka sa mountain. Ayaw paglingi-lingi. Bisan mo kinahunsa. May tabo. Ayaw paglingi. So imbes kayo nakagawa siya sa city. Inisobey siya. Nigawas siya. Nigawas ang iyang lawas. Pero yung kasing-kasing nabilin. O muna hinungdan na nahimo siya asin. Nahimo siyang bato ng asin. Because of his disobedience. Disqualifies siya. And the longing and misplaced priorities. Ang asawa nila is nagsusubot siya may tungkol sa kanang gitawag na misplaced priorities. Di na ito kalimtan ang priorities sa atong kinabuhi is ang atong relasyon nato sa Diyos. Before anything else, atong iasito kanunay ang atong relasyon sa Diyos sa matag adlaw sa matag karon niya sa atong kinabuhi. Ay ha pa ang uban. Ano na to kung okay ba ni siya? Okay ba ni sa Ginoo? Kaya hibalo na naman tayo Biblia. Naman tayo hilungat mawali. Naman tayo discipleship. Muli nga si Apostle Paul, bilat ignorance.
Amen. For how many times, nahibalo tayo kung mo siya, ay, buhatag but we are ignorant, napaka-ignorante ta. Be not unwise. Disobedience and unbelief. Sa life ni, sa asawa nila. Her glance backward was a direct violation of the angels' command to flee without looking behind them. Was a direct violation. Sabi niya, church, sa dihang nangalagad ka sa Ginoo niya, nakaglingi anang kagahapon nato. Nagbuhat nila kaya paglingi is nagbuhat pagin sa atong kagahapon na ato ng gibiyahan. It's a direct violation sa kabubuton sa Diyos. Sukot man ka sa dili, buto man ka o dili. She often viewed as a symbol of lacking total trust in God's plan. Ang plano sa Diyos mo pagawason mo. Takal ka trust siya, makagawa sila. Since kag-adjust. Mga matagong sila. Doon mga compromiser sila, kaya niya sila. Sa dahil nagpuyo siya dito sa Sodom, hindi ba siya malipayo sa kaudlan? Nag-struggle din siya. Tungod sa mga dili mo totoo. Ngayon palibot. Kung sa ito pa ng kapanahon karon, video kay diha, video kay diri, video kay dito. Na ay away diha, na kay bayo din na mga tumboy din na sa palibot. Kunya mga violently. Maras ito kapanahon ng karon. Nag-struggle siya. But ang Ginoo naghatag siya ng deliverance. Apil yung pamilya. Pero ang asawa nila, na-disqualify siya o nahimo siya kasin. Why? Tungod sa iyahang pagka-ulang o pagsalig sa mga plano sa Diyos. Dapat basahin, tagaan ta sa Ginoo mga direction, mga atong buhaton, mga muna, dili ta kumpinto. Muna buhaton ninyo, muna buhaton, muna siya. Ulang taong gitawag na trust sa mga plano sa Diyos. Nasa gitawag na kanang kasawa nila is nasa gitawag na kanang nostalgia. Ito, kanang nostalgia. Nostalgic. Ano bang, makadumdum ka sa imong maghapon, imong mga amigo maghapon, ang imong mga bisyo sa una, ang imong ang mga sa unang panahon niya, ginawon gani ka, kunya naay suro sa imong kasing-kasing, ang kumbaga ba naay sentimental value. Naay amigo nga dili maayo, naraga po sa rinhan, nakalingkawas na ka, balikan gyapon nimo siya, kunya kanang isa na hibalo na nga, isa nakita na nga dili maayo ang gihimo, simpatya ra gyapon, wala yung word pa, wala pagsulti nga dili maayo na imong gihimo. Imo lang siya may simpatihan kung kay amigo manggod dili ka gusto nga masakitan siya kay basig malain siya kay amigo bayan nimo siya sa una pang panahon. Mga lugar na ginaadtuan gihapon bisan naluwas na ginaadtuan gihapon, looking back ba, nibalik ba, turning back. Kay bingawon gid ka ang lugar ra kay dili gid sa una na kuan gid mi. Ato dito mag-reminisce ba? Dili sa una, kuan gid sa una, daghan gid na diri. Mag-inom yung pupok kay diri. Ato bisitahan ang lugar. Ang nostalgic para nostalgia. Kani si kuan, kining asawa nila. Mo ni siya. Turning back represent a secret longing for a home. Saka kasayang na ito ang panimalay sa una. May mga memories dito. Dahil mga bisita na mo dito ng mga bading, kadadlaw. Sayang kahit itong mga naa dito, ang mga transaksyon. Nilingin siya. Naan na sa gawas. Nakagawas na siya, chance na dato niya. Nga mausap ang dagay sa kinabuhi. Pero wala. Kung ba yung returning back represent a secret longing for a home. An old and comfortable way of life. Ay kanitang mong naata
sa naatay ang atong kasing-kasing nostalgia, nostalgia siya. Naglingis sa kaniadto ang hapon sa mga unbeliever pata. Mahimo nga ang imong papangalaga sa Dios, dili ka komportable. Kaya nga kagwapo mo sa una, maayo sa una, mas komportable ako kinaboy sa una. Ano man yung wala naman? Kung ka-divided na kasing-kasing. Muna yung ba, symbolize someone who is physically living a simple environment, but whose heart remain tied to it. Nakalikay na siya sa wicked environment, dinimayang environment, physically. Pero ang iyang espiritu, ang iyang kasing-kasing nakahikot pa rin dito. Makita ka Domingo, mga pilog quiet, o sabi na visit, makita ni mga simbahan, pero ang kasing-kasing nahikot sa kalimutan. Pag umasim, magbalik siya, physically makita nga nangalagay sa Ginoo, nag-profess nga siya luwas, pero ang kasing-kasing ay nakataya pa di ay sa kalimutan. Muna siya, kasawa nila. Muna ningon ang verse, remember Lot's wife. Ang sumpay na, if any man will come after me, let him up. No man up. Muna yung sumpay na verse, whosoever shall seek to save his life, shall lose it. 7:32 man na siya, sa book of Luke, 7:32. Tapos sa 33, verse 33, whosoever shall seek to save his life, shall lose it. And whosoever shall lose his life, shall preserve it. Muna nga nino si Christ. Kasi nino si Christ, bubo ang verse, remember Lot's wife. Unsa may ang naya dumduman sa asawa ni Lot, ang iyang pagka-disobedience. Ang iyang pagka-half-hearted. Ang iyang pagka-nostalgic. O ang iyang pagka-gitawag na physically, nakabiya ikan sa ayan physical lawas nakabiya ikan sa wicked na environment. Pero ayan kasi nakataya pa. Di na ma-deny. Bisang kapila pa ka mo simbahan. Kung imong kasing-kasing nakataya pagyapon dito, mubalik ragyapon ka, mubalik ragyapon ka. And then maghimo nimo ang papangalaga sa Dios nga dili comfort zone nimo. Instead, trouble nimo na. Why? Kay permente man masultihan. Kay dili man na pwede nga mugro sa garden ni Jesus Christ. Ang iyon ana nga klase nga mga disobedience. Physically na ali na. Pero ang kasi nasa tayo, di ba na pwede? So may mong komportable. May mga trouble ang papangalaga sa Diyos. Ang pagsunod ni Kristo, may mong yung pakalbari. May mo siyang problema. Kung balikon, she symbolizes someone who is physically living a simple environment, but whose heart remains tied of it. Amen? Ang tana nga, matakaroon niya, nga ito sa physical lang ito, is malipayon ng kita nga, makita-kita nag-uban sa pangalaga sa Ginoo. Amen. Amen? Pero ang tana, nga ito kasing-kasing, wala na makataya, wala na mahingkot sa unang panahon sa diha, wala pa hinunggan ang atong pinarugi. Ang tana, nakahubad na. Sa amin ang tana, okay man niya akong gibuhat. Pero waka kabantay ka, inahinay ka na gibira na diayta sa pag-biya. Hinahin, ang yawa mo ito karoon. Kabiya na, physically, ayan, buhaton siya yawa. Hinahinayon ka niya paghikot sa kanya ato nato nga mag-nostalgic ta ba. Naman ka ni Kristohan, ang kasadihan, ma-discourage, mapangalaga sa Ginoo, ato sa lugar na kanang, wala ka, buhaton siya. Pag medyo lain na akong gihimo, balik na po. Ura, ano bang? Sa mga young people, wala na kuya. Ang mag-inom ko. Ato ko sa mga barkada kali ato, ako na itong atoon dito sila para mawala ako kuan. Mama na siya, usama na siya sa pag-turning back. Kunya, balik na po.
Physical ba? Physically na, pero kasi huwag pakitotally na nakubad. Ang asawa nila, makaingon ka sa ilang natuat, sa ilang pagpanglakaw, pagpagawas, makaingon din ang na okay din siya kay ubad. Kaya alasar, may sila ganit. Hindi magimanghawa, ko sa kuwan na, kitabangan sa akin, pang-arsa. Pagkala ko wala na sa kuwan na. Gawas sa Sodoma. Ay kung sila abdon, na wag may ko. Pagawa na ito, sumulti itong mga kuwan. Anghel, pagawas mo ba? Gawas ako. Sige na ba? Ay, muli kami langit. Nanganan tayo mo. Kaya, lingered. Gunit. Mads! Kaya, ang atong mga kalipa yun. Yung ingin nga, malangan. Pag-arasalan lang, pagawas. Inoon man. Pag nilagubo siguro sa kalayo, pagbuto dito sa mga balay, nakapagyapo na karon. Ang sulong ng kumura. Pero, agiw na. Pagbuto siguro, boom! Okay? Pagod, kalayo, hindi ka sa langit. Uy, siya ka. Bumukuan. Bumasin. Jesus demand full surrender, not partial obedience. Si Peter naman si Peter. Ikaw na Ginoo, dili na mo sukat karon, dili na ka mag-catch of fish. Bantaw na. Kasi si Peter, katulura sa kita no na. Ito na mas ka. Para mo din na wala sa duugan na revive ko ang mga apostol. Unong ra kod kabok ang naa diri, amot kaasa ka ang lima kay wala mas wala sa panahon. Bahala ko ng 5. Nga ang unom na anak, doa man nagat, amot ang 5, asa ka, diapas si Jesus Christ. Nahibalo ka si Jesus Christ na doa na nagat ang mga disciple. Hibalo to si Christ. Kabihin mo to. To si Christ, daan ng mga disciple na nagat. Yang dari mga panahon nga tumutan ka ba? Sige, buhato na itong mga dili maayo ng mga desisyon. Sa nabalo, ang Ginoo nga managat ka, nabalo ka, tuwa na si Peter, nakadamay ko yun. Pero wala kasi sila gilapas sa Ginoo, anong gabi mo na dahan. Aron makita na to. Kung sa to ba na, makita na to ba? Ang resulta sa atong pagka-disobedience. Jesus demand for surrender, not partial obedience. The kingdom of God is not for the hesitant, the double-minded, or the undecided. It is for them who are moving forward, not turning back. Amen. No man put his hand to the plow and looking back is fit for the kingdom of God. Why? Because ang kingdom sa Diyos dili sa mga undecided, dili sa mga hesitant. Mga ako na nga, kung dili maghinusol ang mga hesitant, mawala na sila. Mawala na sila sa passing. Ano man, kaya wala repentance. Wala paghinusol, wala pag-usap sa una-una. Pabilin lagi ako sa una. Balik lagi ako, mga problema sa asawa ni Peter, asawa nila, ni Peter. Mabilin yung kumiyat na siya, common problem din sa mga Kristohano, no? Mga baptize. Samo ako gundi ka mo, bisisiti gundi ka mo, na di ba notice mo. Bisisiti ka mo. Amo tataha ang uban to, na ako baka. Kaya so pa sa akong naibawan, siguro, kung nakalagay pa itong nagampay yun, siguro mga tulo lang siguro na, luka. Pero kung wala gani, ako na lang isa. Naisa na sa ira. Ikaw ba na ako? Nanay ang sa tuloy ministry na ako. Ikaw ba na ako nag-baptize? Masalamat ko sa Ginoo, nabilin na ako nabilin. Amen. Sa 17 lang mo ako. Kaya naman, sa panahon nila ni Juan, panahon nila ni Gideon, isabi talawan,
uli na. Kadlaw na, daga na, muli na. Atong mga buwan, daghan ko nang Ginoo, daghan kay na imong mga sundalo. Sundalo, ha? Idyon, daghan kay. Tigala na ko dito sa sapat. Kitang. Ang nabili, 300 na namin kabo. Out of 30,000. Ganun man, kaya dili para sa mga hesitant, sa mga careless, ang kingdom sa Ginoo na may daghan mo balik sa akin. Kaya dili makabanta, basta kaya kasing-kasing nakatay ang pas kalibutan. Amen. Nagdili pa dito one day. Bisa dili na sa walay himuon ng kuan. Just simply nga makadawat sa Panginoon sa Ginoo, bisan pag magkuban ang simple nga magkuban, bisan walay mo away sa there will be a time ng banding na sa atin. Muna sa common na problem sa mga churches. And sometimes, may na kasayang no. Sayang kayo kay natulungan sa attendance. Baga ba, mali pa yung taga-taga tayo, pero naamanggoy head sa church. Dili maging ako mo head sa church. Jesus Christ mo ang head sa church. Amen. O siya, hindi mo pa sa pag-ingon niya mga gagaw, parente na, ano ka dito sa kwan? Based on the Passover mo. Saka ka dito sa bukid, sa hill, dito sa sentro, sa city mismo. Okay, paibalo sa mga tao, nga ikaw mo ni, milagro ka, ana. Ingon pa sa verse, wala si Christ, maminaw sila mga sulti. Tungkol kay nahibalo siya sa mga unsay kasnaas kasing-kasing sa mga tao. Nakatong mga tao na, atik-atik na to, ulog-ulog. Kato dito para makita ka sa mga tao dito. Pero si Jesus Christ, wala siya mo kuwan. Patungo sa istorya. Kaya ringon, sa verse, kaya nahibalo si Christ kung sa'y naas kasing-kasing na tao. Nahibalo siya na atik-atik ang gusto na. Nahibalo siya na atik-atik na tao, wala. Wala siya. Kung nag-pretend din ta, kabalo ang Ginoo niya. Pero mas maayo na ka mag-pretend magkita na sa Ginoo nga, kamaayo na sa Ginoo nga. Amen. This has mindful surrender, not partial obedience. Ikaw sa James 1:8, a double-minded man is unstable in all his ways. Remember, our future in Christ is greater than anything behind you. Anong balik ka sa akin? Anong bulogin pa kita? Si Peter, baka anong balik maging siya? Tanawan ako. Sa diya ko man, nakarikabir, magyapon si Peter ng mga panahon na. Tanawa, sa diya pagkabot sa Diyo, sa pinti ko sa Bukong Acts. Anong makalingon nga, mas dako pa ang atong sa unang sa atong future kaysa atong behind. Tanawa si Peter. Sa diya nagwali siya, sa isang kawali niya. 3,000 kabot na siya. Nahitabo pag-una sa iyahang bus. Sayahang kaniadto sa dihang ibakak ni Jesus Christ. Sa dihang ibalik siya sa pagpanagat. Sa dahang mga panahon nga dili siya makig-meet kay Jesus Christ. Katulad po siya nagkita. Mga na basiya yung tanawang din. Pero abin na sa dihang ni person nagpalayan siya 3,000 kabong souls. Ana saved sa dihang nagpalayan siya. Muna nga, dili ka nang mubali sa agi, ay pag-una-una nga, komportable ka kaniadto. Basta sa agi, kay komportable ko itong kaniadto, familiar, kayo na puro Peter ba? Familiar kayo, tanawa. Masabi na ako ni Peter sa pagpanagat, nakakuha ba siya? Wala. Tibong gabi. Ay nga naman, kaya as a Christian, our future is mas daghang mga panalangin ang paabot sa to sa unahan. Kaya sa mabalik na, kasi kung saan, hindi na maging mabalik pa ang kagahapon. Hello! May manawag po yan. May manawag po yan. Pero kung atong pungson, tanawa si asawa nila, iyang ipungkos, magbalik siya, saan may nagtabo niya? Ano mo siya kasi? Sa diyan si Peter, iyang ipungkos, magbalik sa panagat, ang sama, nakakuha ba siya? Wala. Kung saan may gusto nito makitabo sa mong kinabuhi, magdadala ka ng net, ni mo nga way unod. Grabe ni mo, kabisi sa kinabuhi. Lahi ang being busy and being fruitful. Nagkabisi ta, pero di ta mabungahan. Pwede na. Takang kay busy kayo, wala. Hindi na ka manulay. Mas kabisi.
Di na ka makalimot ng ligo, makalimot ng kaon. Pero pag sumatutan, udi, overdraft, taklunong pa. Oh. Eh, dili man kaya busy. Yung pa, kaalam mo, ang kaalam, yung pa sa Ecclesiastes, mas maayo ang kaalam kaysa taong kusgan. O sa ka, kasagaran sa mga umatungkuan sa among pinayanan, anak ko ang braso dito kay pasang pagkata. Dahil ko kay lapis, kasi millers. Pagkahapon, magbayad na may 200. Kunya masipya pa, maiko pa ng dako kay nalapis imong ulo, buwa pa na imong ulo. Pagkana ba? Natag 60 kara. Pilar bed, kapag 15 ka mo magkarga. Tapos ito saan, 250. Kunya, grabe ko ka doon, mabugto na, mapikuber na doon. Yang bayad na ako pa, kusgan ha? Kusgan. Katong nagbit-bit ra og ballpen, kanahan ra ballpen. Di maging gusto atong lapis na gamay ato bisa dako nga ballpen, aw dako nga lapis. Di na atong gamay. Sabi sa trabaho, kapoy man pero mas meron itong napay mas labawan na. Kung malaman ka nga klase, kung ang atong kaalam ang doon, kanang mapabilin ka sa Ginoo man ay malaman. Amen. Yes, natulong ang Ginoo nga being diligent. Diligent ko ba? Wa may nga being busy. Eh kung diligent guided by sa Ginoo, di mag-empty. Dahil di kayo makita. At dahil ng gabi, sumatotal din. Amen. Kaya mas pasalim man ang Ginoo, nga mas bright atong future ba sa Ginoo kaysa kaniya to. Amen. Basta ba naman lagi? Isang ba kung magkaroon pangalari sa Ginoo? Tanawa na, basig nitra po na. Basig pupot na yung mga bibit-bit, wala isda. Kaya di mamasayang ang Bible nga, nanagas sila isa kagabi, yung may kuha. Kanya naman kay kuha. Ang naman kay kuha, ako magkaroon pa pangalari ba yung ano? Kami mo na. Mga lakad lagi. Matahan magyapon ko. Nakalimot kas pasalig disitan na kung muampo ka, kung dahil sa Jesus Christ sa Matthew chapter 4. Na kung musimba ka na ko o hata na ko ni kalibutan. Wala, ay kalimot anak. Ang yaw, kahatap material. Yung mga ko ba yung yaw, ako ni. Hindi, actually, maginaya ka, pero pwede na, yan na sa Ginoo, pero naman sa kalibutan, kung tayo napapantay mo kayo, ang yawa, parang yawa. Pwede niya gawin, mabitaw sa hay, na di tama yung nga, ang talang maayo na ito ka-desisyon, tanawa na nga maayo na desisyon, kung maayo ba na siya, musukot bang ginawa na? Kaya hindi ka na maayo na kalibutan na, maayo na sa Ginoo. Dili perfect ang mga maayong utak ng kalibutan na. Ano kita mamali? Para ang maayo din siya. Ato tanawon sa Bible. Ang sabi nga sa Bible natin. Okay ba siya? Okay. Demands for surrender, not partial obedience. Your future in Christ, greater than anything behind you. Masasayaw ka mas taktak sa kanya to. Ganang nangyawa sa kampanya kay Suki. Ano niya si Pagane, si Peter? Nainabili si Peter sa Ginoo nga pahawa sa talas. Kaya di ko man na ang anak sa tao, bato mo saka sa gawin kay mga pantoso na ingon pas Peter nga ayaw. Mga ba ayaw para sa Lord kay okay, kung mo rin, kung pas sa cross niya, antos ka sa mga tao na wala mo nang Ginoo pahawa sa talas. Pag-awat mo sa unahan, ginital na po niya, lingon ang Ginoo ka. Kapag tayo biglang Ginoo ba nga, ang iyong bakit hindi luhugin, bunungan ni Peter. Lingon na po ng Ginoo nga, Peter, sa di pa mo ito manok. Ilimot ko mo. Doon kay ang yawa, nagtinguha, masisigon ka niya, sama sa trigo. Si Peter, wala siya maliksyon.
Wasa mag-learn sa iyang mga past. Naging sa kinupahawas tanas. Ano ang spirit mo kayo? Ma-open. Amen? Spirit mo ma-open. Kita siguro yung sa Ginoo nga pahawa sa tanas. Awan na siguro. Mag-fly mo yun. Ano ba Peter mo kayo sa ma-open? Nahimong magasuki ba? Pero, anak kalabit lang yun, anak kalindot ang bisa Ginoo kay dinitan niya sa lindiran. Tinoon mo na. Dahil bali mo na butangin nga sipang-simang ka ba? Yan ang Ginoo ka mo rin bukata. Kaya kung mabangan ka nga ito. Ibo kita ka ito pamaagi. Pero dito sa Ginoo kaya naman. The revelation at daybreak in 4 and 5. 4 and 5. But when the morning was now come, ay salamat. Tagabihon ang nilabay na masalay ko niabot ragin ang kamuntagon. Kaya dahil maghimot ang mga desisyon na rin yung mamuno. Panahon na sa kangit ng sa kinabuhi. Nasa diin din kita, makakita kayo mga pamilya na ito. Magkikita ko rin sila ng mga malagatay. Pero ang pamunta na lagi kayo, sama lagi tagiya sa isda. Ang Ginoo may tagiya sa isda. Mayroon na expert na sa kinabuhi. Pero abin ito sa expert sa kinabuhi, kung hindi mag-ubad ng Ginoo, huwag gihapon. Pero ang nakalang din sa Ginoo kay giapa sila sa panahon sa kabuntagon. Amen. Sa daybreak, the revelation at daybreak verses 4 and 5. But when the morning was now come, Jesus stood on the shore. Ito si Christ. Siguro, morning man, so mayroon nga mga kilom-kilom siguro eh. Ito na siguro kasi di man si Jesus Christ. Si Christ mo din sa doon yung mata. Sa isang mata, kaya na maiyahan na andan na sa di pa mo abot ang kapuntagon ng ampo siya. So, simple nga, kung siya ang ampo, iya din giapa siya mga gisay ko. Hindi ka din kumalas sa orang ko ni Jesus Christ. Iba lang si Jesus Christ sa mga pattern lagi ng mga tawanan lagi. Ano na spirit o mga batong lagi. Asa na po yung tawanan eh? Kaya wala lang ako. Dito ako rin sa kwan na yun. Christ ito sa ako. Stood the shore. On the shore. But the disciples knew that it was Jesus. Kailan? Ay wala siguro ako kasi manabuhay siguro din. Yan na yung mga manabuhay ng mga palagadan para sa dagat. Pero na nagad na silingan. Abot na sa iyo na. Nagpuyok po ang gasman. Tapos nahingan siguro Peter. Imply din ako pero verse na wala. Ano yung manabuhay yo para kita kuha ni. Kasi pulo kayo mo kay kuha. Yung ilado wala sa tulugan kamay kita managat niya. Patay kuha. Masa na kaya? Then Jesus said unto them, Children, mga anak, ang tao, ng isang taon. Children, have ye any meat? Ano ba? Kumbaga, nakakuha mo. They answered him, No, wala. Yung ba? Maras. Maras ang kinabuhi. And he said unto them, Cast the net into the right side of the ship. Ano siya pa? Taktak na sa tuwa nga specific simple, very specific na kumain. Sa right side, may ganit kayo pupukar ang pagkabalik ng Peter, wala niya wala. Wala. Gituog yun, gituog. Tumas lang kayo na, awas lang. Wala. Klaro si Christ magito. Hindi mo lang. Isa na kanila, si John Pilato. Pag human kitak-tak, si Jesus na. Kasi si Peter, hiling ko yung pasukas. Pag lumog niya na si Jesus, ni Apas, hindi mo ba? Inaambak niya sa tubig, agad sa kanangguan. Bali mo kaya yung pagkahuot, pinasabay din siya, surok siya sa nila, inaambak na yun. Binagin mo yung tawag yung Di ba kita komportable basta maghimot ang mga anomalya, mga secret ng mga mata na ito. Hindi ka pag gano'n mo tayo nakakita na ito.
Bisag mo yung tanga, wala. Wala Jesus. Kita Jesus. Cast the net into the right side of the ship, and he shall find. They cast therefore, and now they were not able to draw it for the multitude of pieces. So, pag nila, cast nila, di na nila mabira. Kaya kung ilang lugoson pagbira, malunod na nila sa kayan. Wa na lang din nila birahan. Dito sa langit to, isikisay ito dahil isda. Kaya kung ilang birahon, ilang kubrahon ba, sakay nila, malunod man sila. Ikagumera nila sa kayan. Kunya, ang ilang hihin mo, alam ko mga commander sa verse of reply ba? Brad, ikaw na tani. Simpas, kaya kuha na ito, nagkakana kayo. Ato na ikuha, kaya mga 300 feet long naman. 200 cubits. Haman ko ang 300 feet. Tapos na nag-shield? Wala ba? Mura ba? Bible Baptist Church, 400 meters. Mura na ba? Nasa kuan, nasa 300 feet, ikan sa kuan. So, dulol na sa yuta. So, ngayon nagihin mo, nanganawag na lang sila, o ilang hinayag, birar, ito. Pag abot na dito sa kuan, pag abot na dito sa, Bye-bye. gani, bye-bye, naingon tayo si Jesus Christ. Ngaon na ta? Ngaon na ta? Kamadayon! Dami katana. No, kamandahin kay balaw si Christ. Pagkapoy yung natawagan na wala. So, wala ay buhat. Mana ikaw ba nga? Si Jesus Christ ba kanabang? Bisat tuod o kanabang wala pa tama ka. Kanabang sa itong mga kapakyasan, itong mga kulang. Nagandam gawin sa ituan, ang damang gawin ta. Taon! Nanda, para maulihan mo kamu mama, napatay na naman. Kaya nga, di na ito i-abuse. Amen. Kita makabusar. Kasi Peter ba pagkabot sa unahan kayo sa Day of Pentecost? Doon nga na magyapon yung mga problema ni Peter. Nagyapon problema na, magyapon na. Controversial niya. Pero, at least ko na, naminaw siya sa Ginoo ba? Lahi ko sa una din. Ingon si Christ, kamanday! Mauna po ning managat na may kuha. Kani wa managat. Muna na yung nagdar nga mga unta. Unta na ba? Sila unta na ang ba? Sila unta na ang maganda ni Christ para pagkaon si Jesus Christ. No? Sila yung managat o nabalik. Sila na yung agad ni Jesus Christ. Ipakita ni Christ ba nga? Kamu, magpangag rin mo magalingon ninyong pagaling buhok. Kung mo mahibalo, huwag mo makatakon na akong taliya sa isda. Kani mga isda, ako rin ipanawag. Ano ba eh? Amen. Ano ko na, mga sila na maayo yung nag-ibuhat. Pero nakalami sa Ginoo kay God full chances. Amen. Pero mo bitaw na. Mamalagay na yan na God is the God of full chances. Ay, kung ganun sa akin, kasi katapusan na lang po rin mo nila chance. Dali. Amen. Ito mo kung ganun sa akin, kasi katapusan na ito ka chance. Every chances na hata sa Ginoo sa ito, every nga ka ng suplian sa Ginoo, maayo ang itong gigil mo. Hindi ito ang usalan. Instead, muna yung sa mga Romans, the goodness of God, lead ito, repentance. Ngulit na sa itong pag-change of mind na maayo binaya Ginoo, nga itong i-embrace ang pagkamay sa Ginoo ka. Kung ano rin kung atong ma-appreciate ang pagkamaayo sa Ginoo, mo na ang maghikot na ito, na dito tayo mabalik pa sa pagpapasala. Ito ang balik sa akin. So, have he intimate? He asks, though he knows he wants us to admit emptiness. Ano ba lang ginugod na ba? Ang mga riningan siya na kanang itaktak ninyo ang inyong kuhan. Ako lang, kinagisturahan naman sila. Balo ko ng Ginoo, pero gusto lang ng Ginoo na mo admit sa atong emptiness. Lord, maayo. Last one. Response to obedience. Ang balikon, cast the net of the right side.
were not able to draw it. Mapasabot God's blessing is tied to obedience, not explanation. Amen. Ang mga blessings na ginapermite nakatay ang pinasa sa obedience, dili sa atong mag-explain. Kaya kung sila ni Peter, iwa ko lang, panang Lord, mamanig, mamangkod may imang ang mga awang sa mas Peter ng Lord. Wala na mag-justify. Instead, ni-admit sila, wala. Kanya, magda sa unahan nanin si Christ, inan si Peter, Peter maging ulo ani. Peter, labis daw may more than this. Tama na, sa sumpaya na. Labis daw may more than this. Lord, you know that I love thee. Feed my sheep, feed my lamb. Ayun, nasabda na ako, amen? Nanda na kitang balik sa akin. Amen. Pabalik ko, daghan ang ganda ng ginawang mga pagpapalangin. Sayang kaya na, hindi na ito ma-embrace. Hindi na ito madawata. Amahan lang ito, salamat kayo sa tulong. Salamat amahan, ay mga kami,